Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta po kayong lahat? Masyado na naman pong mainit ang panahon, kaya tayo po ay manatili lang sa loob ng ating bahay. At katatapos lang din po ng videoke uli ng aming kapitbahay mula po kaninang 7 o'clock ay salamat sa Panginoon. At natapos din at makakapagbasa po tayo ng maaga ng ating Bible reading, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, habang andyan po kayo sa inyong mga tahanan, yung mga nasa tahanan nyo, sa oras na ito ay sabayan nyo na po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Gabayan po tayo at patnubayan ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita at muli tayong samahan ng banal na Espiritu Santo na habang binabasa natin ang salita ng Diyos, ito ay atin ding maunawaan. Ano po? Kaya mga kaibigan, samahan nyo na po ako dito po sa Esdras chapter 8. Ayan po ang Esdras chapter 8. Ang title po nitong Esdras chapter 8, ang mga nakabalik mula sa pagkatapon. Ito ang talaan ng mga puno ng sambahayan at ng mga angkang sumama sa akin mula sa Babylonia noong panahon ng pamamahala ni Haring Taherhes sa sambahayan ni Finis, ay si Gersom sa sambahayan ni Itamar, si Daniel sa sambahayan ni David, ay si Hatos na anak ni Sikanias, sa sambahayan ni Paros ay si Sakarias, at ang mga, nalagyan natin mga kaibigan ng yan, isang Bible natin. Ng mga kasama niyang 150. Sa sambahayan ni Pakat Moab ay si Elionai na anak ni Sirayas, at ang kasama nilang 200 sa sambahayan ni Sakanias ay si Jahasiel, at ang kasama nilang 300 sa sambahayan ni Aden ay si Ibid na anak ni Jonathan, at ang kasama nilang 50 sa sambahayan ni Ilam ay si Isaya na anak ni Atalias, at ang kasama nilang 70 sa sambahayan ni Sifatias ay si Sibadias na anak ni Mikael, at ang kasama nilang 80 sa sambahayan ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehel, at ang kasama nilang 218 sa sambahayan ni Bani ay si Silomet na anak ni Josefias, at ang kasama nilang 160 sa sambahayan ni Bibay ay si Sakarias na kanyang anak, at ang kasama nilang 28 sa sambahayan ni Asgad ay si Johanan na anak ni Hakatan, at ang kasama nilang 110 sa sambahayan ni Adonikam ay sina Eliphelet, Jeel at Samarias ang huling dumating, bukod sa kasama nilang 60. Sa sambahayan ni Bigvai ay sina Otay, Zakor, at ang kasama nilang 70. Naghanap si Esdras ng mga Levita. Tinipon ko sila sa may ilog papuntang Ahaba, at tumigil kami roon ng 3 araw. Nang isa-isahin ko sila, nalaman kong wala isa mang buhat sa sambahayan ni Levi. Kaya't ipinatawag ko ang mga pangunahing lalaking sina Eliezer, Ariel, Simaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Sakarias, at Mesulam. Ipinatawag ko rin sina Yuwarib at Elnatan, mga taong may hawak na kaalaman. Sinugo ko sila kay Ido, ang pinuno sa Kasifia, ipinasabi ko rito, at sa mga kasamahan niyang lingkod sa templo, nabigyan kami ng makakasama naming tagapaglingkod sa bahay ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, pinasama niya si Serebias, isang lalaking matalino, siya anak ni Mali at apo ni Levi na anak ni Israel. May 18 ang kanyang mga anak at mga kamag-anak na kasama. Pinasama rin niya sa amin sina Hisabayas at Isaya mula sa angkan ni
Merari. Ang kasama naman nilang kaibigan at mga anak ay 20. Hindi pa kabilang dito ang 220 kataong itinalaga ni David upang makatulong ng mga Levita. Silang lahat ay tanyag. Si Esdras ay nanguna sa pag-aayuno. Iniutos ko noon sa lahat na mag-ayuno at manikluhod sa harapan ng ating Diyos upang patnubayan kami sa aming paglalakbay. Nahiya na akong lumapit sa hari upang humingi ng makawal ng mga ngalaga sa amin at daan pagkat sinabi namin sa kanya na lahat ng lumalapit sa Diyos ay pagpapalain, ngunit kapupuutan ang lahat ng magtatakwil sa kanya. Nag-ayuno nga kami at idinalangin namin sa Diyos na kami patnubayan. Dininig naman niya kami. Ang mga handog para sa templo. Pumili ako ng 12 pangunahing saserdote, sina Serabias at Hasabias at 10 sa kanilang mga kasama. Tinimbang ko sa harapan nila ang lahat ng ginto, pilak at kasangkapan. Inihandog ng hari ng kanyang mga tagapayo at ng mga Israelita. Para sa bahay ng Diyos, tinimbang ko ito at ibinigay ko sa kanila. Ito'y umabot sa 650 talentong pilak, mga kasangkapang pilak na nagkakahalaga ng 100 talento ang ginto. 100 talento, 20 mangkok na gintong makakahalaga ng 1,000 drakma at 2 kagamitang tanso na kasing halaga na rin ng ginto. Sinabi ko sa kanila, kayo ay nakatalaga kay Yahweh, gayon din ang mga kasangkap ng ito, ang mga ginto at pilak naman ay kusang handog kay Yahweh sa Diyos ng inyong mga magulang. Ingatan ninyo itong mabuti hanggang sa maibigay sa mga punong saserdote, mga Levita at sa mga punong sambahayan ng Israel. Ito'y ibibigay ninyo sa kanila sa Jerusalem sa loob ng bahay ni Yahweh. Kinuha ng mga saserdote at mga Levita ang mga ginto, pilak at mga kasangkapan at dinala sa Jerusalem sa bahay ng Diyos. Ang pagbalik sa Jerusalem. At noong 12 araw ng unang buwan, umalis kami sa ilog Ahava, pinatnubayan kami ng Diyos at iniligtas laban sa mga kaaway na tumambang sa amin sa daan. Pagdating sa Jerusalem, tumigil kami ng 3 araw. Na ika-4 na araw, ang mga ginto, pilak at kasangkapan ay dinala sa templo sa pag-iingat ni Merimot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Finis, at ng mga Levitang sina Josabad na anak ni Jesua at Nodias na anak ni Binoy. Lahat ay tinimbang, binilang at isa-isang itinala. Pagkatapos, lahat ng nakabalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag ay naghandog sa Diyos para sa buong Israel. 12 toro, 96 na tupang lalaki, 70 kordero at 12 kambing na bulugan. Ang utos ng hari ay dinala nila sa mga tagapamahala ng hari at sa gobernador ng lalawigan sa kabila ng Euphrates at tinulungan naman sila ng mga ito. Chapter 9. Nalaman ni Esdras na ang mga Hudyo ay nag-aasawa ng hindi Hudyo. Pagkalipas ng mga araw, lumapit sa akin ang ilang pinuno at kanilang sinabi, hindi rin makita ang kaibahan ng mga Israelita at Levita sa mga mamayan ng lupain ito. Ginagawa rin nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga Kananiyo, Hetiyo, Perisyo, Hebusyo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoryo. Nag-asawa sila ng mga taga-rito. Ganon din ang kanilang mga anak, kaya nahaluan ng ibang lahi ang lahing ito na itinangi ng Diyos para sa kanya. At ang pasimuno sa kataksilang ito ay ang mga pinuno at mga tagapamahala ng bayan. Nang marinig ko ito, hinablot ko ang aking kasuotan at balabal. Sinabunot ko ang aking buhok at balbas at nanlulumo akong napaupo. Pumaligid sa akin ang lahat ng may takot sa Diyos, sa salita ng Diyos at hindi kasang-ayon sa kataksilang ito. Ako nga'y nanlulumo at di makakibuo hanggang sa oras ng paghahandog sa hapon. Sa oras ng paghahandog, tumindig akong gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ni Yahweh.
Ganito ang dinaing ko sa kanya, Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami makaahon sa kasalanan dahil dito. Kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyo mabihag, patayin, dambugin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari, at ngayon kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng uwang sa lupaing ito sa gitnang sa inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayon may hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem. Ngayon, aming Diyos, wala na kaming masasabi. Winalang halaga namin ang kautusan na ibinigay ninyo sa amin sa pamagitan ng mga propeta. Ang sabi nila sa amin, ang buong lupaing aariin ninyo ay punong-puno ng kasamaan, nakasuklam-suklam nilang gawain. Kaya huwag ninyong ipahintulot na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, at huwag kayong makikipagkasundo ni makikisama sa kanila. Sa gayon, pagkikinabangan ninyo ang lupain at mananatili roon ang lahi ninyo magpakailanman. Pagkatapos ninyo kaming parusahan ng mga gaan kaysa parusang nararapat naming danasin, niloob pa rin ninyong may matira sa aming lahi, at ngayon muli naming winalang bahala ang inyong mga utos. Pinabayaan naming mahaluan ang aming lahi at gumawa kami ng kasuklam-suklam na mga gawain. Hindi ba lalong mag-aalab ang puot mo sa amin, Yahweh? Titigil ba kayo hanggang hindi kami nalilipol na lahat, O Diyos na makatarungan? Tunghayan ninyo, bagamat kami mga tabing batbat ng kasamaan, dahil dito wala nang maaring tumindig sa amin sa iyong harapan. Chapter 10. Nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi, samantalang si Esdras ay bagbag puso at lumuluhang nananalangin sa harapan ng bahay ng Diyos. Pumaligid sa kanya ang maraming Israelita, lalaki, babae at mga bata. Bawat isa'y buong pait na nanangis. Sinabi sa kanya ni Sakanias na anak ni Jehiel, ng angka ni Elam, nakagawa kami ng malaking pagkakasala sa Diyos. Nang mag-asawa kami ng hindi kalahi, ngunit mayroon pa rin pag-asa ang Israel. Sumumpa kami sa Diyos na hihiwalayan namin ang mga napangasawa namin buhat sa ibang lahi, pati mga anak namin sa kanila. Gagawin namin ito ayon sa hinihingi ng kautusan, batay sa sasabihin mo sa amin at ng iba pang nagpapahalaga sa kautusan ng Diyos. Huwag na tayong magkaksaya ng panahon. Gawin na natin ito at susunod kami sa inyo. Dahil dito tumindig si Esdras at pinanumpa silang lahat, ang mga pangunahing saserdote, ang mga Levita at karaniwang mamamayan. Umalis si Esdras sa harap ng templo at nagpunta sa silid ni Johanan na anak ni Eliasab, at doon nagpalipas ng gabi. Magdamag siyang di tumikim ng pagkain o inumin, at magdamag na itinangis ang kasamaan ng mga Israelita. Pagkaraan noon, ginawa ang isang pahayag na lahat ng Hudyong nakabalik sa Jerusalem at Juda ay magtipon sa Jerusalem. Ang sinumang di sumama sa pagtitipon sa loob ng 3 araw ay ipatatapon ng mga pinuno at matatanda. Bukod doon, sasamsamin ang lahat niyang ari-arian. At sa loob ng 3 araw natipon sa Jerusalem ang lahat ng taga-Juda at Benjamin. Noon ay 20 ng 9 na buwan, lahat ay nagtipon sa patio ng bahay ng Diyos. Bawat isa'y nanginginig sa takot at sa ginahubungan ng malakas na ulan.
Tumayo sa harapan nila ang saserdoteng si Esdras at sinabi sa kanila, "Kayo'y nagkasala dahil sa pag-aasawa sa mga babaeng di ninyo kalahi. Dahil dito, lalo ninyong pinalaki ang kasalanan ng Israel. Ngayon ay ipahayag ninyo ito kay Yahweh sa Diyos ng inyong mga magulang at sumunod kayo sa kanyang kagustuhan. Lumayo kayo sa mga taga rito at humiwalay sa asawa ninyong hindi kalahi." Parang iisang taong sumagot ang kapulungan, "Kung yan po ang nararapat gawin namin, ngunit napakakapal ng mga taong ito at malakas ang ulan, hindi kami makatatagal dito. Ang gagawin ito ay di matatapos ng madali sapagkat napakabigat ng aming pagkakasala. Ito po ay ipinauubaya namin sa mga pinuno. Itakda ninyo ang kanya-kanyang araw sa kaipatawag ng mga hukom ng bawat bayan ang lahat ng may asawang hindi kalahi. Gawin natin ito hanggang sa mapawi ang puot sa atin ng Diyos." Tinutulan ito ni Jonathan na anak ni Asael at Jahasias na anak ni Tikva. Ngunit sinang-ayunan ni na Mesulam at Sabitay na Levita. Ginawa nga nila ang ayon sa napagkaisahan. Si Esdras ay pumili ng mga katulong niya, mga pinuno ng kanilang sambahayan, at sinimulang siyasatin ang mga bagay na ito noong unang araw ng 10 buwan. Sa unang araw ng unang buwan, natapos nilang siyasatin ang lahat ng nakapangasawa ng mga babaeng di kalahi. Sa mga anak ng saserdote, ito ang nakita nilang nag-asawa na di kalahi: sina Maasiyas, Eliezer, Jarib, at Gedalias. Sa angkan ni Jesawa ay si Josadak at ang mga anak nito. Ipinangako ng mga ito na hihiwalayan ang napangasawa nilang hindi kalahi at sila'y naghandog ng isang tupa para sa kanilang kasalanan. Sa angkan ni Immer ay sina Hinani at si Badias. Sa angkan ni Harim ay sina Maasiyas, Elias, Himaya, Jeiel at Osyas. Sa angkan ni Pasor ay sina Elionai, Maasiyas, Ismael, Nathaniel, Josabad at Elasa. Sa mga Levita, ito ang nag-asawa ng di kalahi: sina Josabad, Semi, Kilaya. Sa makatuwid ay Kilita, Pitahayas, Juda at Eliezer. Sa mga awit ay si Eliasib, at sa mga bantay sa pinto ay sina Salyum, Tilom at Ore. Sa mga karaniwang mamayan, ito naman ang nag-asawa ng di kalahi. Sa sambahayan ni Paros ay sina Ramia, Aishas, Malkiyas, Miyamin, Eliasar, Malkiya at Binaya. Sa sambahayan ni Ilam ay sina Matanyas, Sakarias, Jehiel, Abdi, Jerimot at Elias. Sa sambahayan ni Sato ay sina Elionai, Eliasib, Matanias, Jerimot, Sabad at Asisa. Sa sambahayan ni Bibay ay sina Johanan, Hananias, Sabay at Atlay. Sa sambahayan ni Bani ay sina Misulam, Maluk, Andaya, Jasub, Siel at Ramot. Sa sambahayan ni Pahat Moab ay sina Adna, Kilal, Binaya, Maasyas, Matanias, Bisalel, Binoy at Manasis. Sa sambahayan ni Harim ay sina Eliezer, Aisiya, Malkayas, Simaya at Simeon, Benjamin, Maluk at si Marias. Sa sambahayan ni Hasum ay sina Matinay, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremiah, Manasis at Semi. Sa sambahayan ni Bani ay sina Maday, Aram at Oel, Binaya, Bidias, Kiluho, Vanyas, Merimot, Eliasib,
Matanyas, Matinay, at Jaasi o Jaasay. Sa sambahayan ni Bituin ay sina Semi, Selemias, Nathan, Andaya, Maknadvay, Sasay, Saray, Asaril, Selemias, Simerias, Salyum, Amarinas at Jose. Sa sambahayan ni Nivo, GCL, Matitayas, Sabad, Cebu, Sabina, Jaday, Joel at Binaya. Silang lahat ay nakapangasawa ng di kalahi at humiwalay sa kanilang asawa at mga anak. Yan po mga kaibigan, ang kwento ni Esdras. Mula lamang po ito sa chapter 1 hanggang verse 10. Yan po. At talaga pong kahit man po sa New Testament mga kaibigan, ay nagpaalala din ang Panginoon. Sabi niya, huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kauri. Bakit nga po ba ayaw ng Panginoon ang hindi kauri? Ako po, isa lang ang nakita ako. Kapag ang aking anak ay mananampalataya, tapos nakakuha ng isang lalaki o isang babaeng hindi mananampalataya, para po sa akin, hindi po madali na sila ay magkasundo pagdating po sa espiritual na pamumuhay. Dahil dito po sa ating bansa, mga kaibigan, madalas ay nangingialam ang mga magulang kapag nakapag-asawa ng hindi nila karelihiyon ang kanilang mga anak. Madalas po ay pinagmumula ng samaan ng loob. Kailangan yung lalaki o babae ay umanib muna sa kanya-kanyang relihiyon. Kami naman po, hindi po ito relihiyon ang aming grupo, kundi relasyon po sa Panginoon at tunay na pananampalataya kay Kristo. Bagamat sinasabi ng Panginoon, huwag po makipamatok sa hindi nating kauri, gaya rin po ng nangyari sa mga Israelita. Kaya ang gulo-gulo dahil may kanya-kanya pong pag-uugali ang tao. Pero kapag pareho pong born again Christian, yan. Kapag parehong anak ng Diyos, wala pong problema, di ba, mga kaibigan? Yung sinabi ko na rin doon sa mga nauna kong vlog na kapag parehong born again, mula sa mga magulang ng mga bata at babae na nag-asawa, pag sinabi na okay, ihandog na natin ang ating apo, pareho naman tayong born again Christian, o di walang problema. Kapag born again Christian, pareho ang dalaga at binata, kapag nagpakasal ay walang problema. Kumbaga, smooth, masaya, payapa, po. Pero kung hindi po magkauri, pag babae ang anak ang request, doon sa kanilang simbahan kahit hindi born again. At dahil mahal naman lalaki, yung babae ay minsan sinusunod ang kagustuhan ng babae at pamilya ng babae. Pero labag na labag sa kalooban ng magulang ng lalaki. So sa simula pa lang meron ng samaan ng loob. Sama ng loob ng magulang sa anak. Sama ng loob ng magulang sa mga balae at sa kanilang mga manugang. Po. So, yun po ang problema. Lalo na kapag ang ating mga anak ay mananampalataya, tapos nakatagpo ng babae na hindi mananampalataya, tapos mahal na mahal nila, kadalasan po ay tumatalikod sila sa tamang relasyon sa Panginoon at nasusunod po yung sariling damdamin. Po. Kaya hindi po maiwasan yung mga heartaches, yung mga tampuhan, minsan napupunta na sa galit hanggang napupunta na sa puot. O di una na pagbigyan, doon ikinasal sa simbahan na hindi kauri. Pangalawa na pagbigyan nung nagkaanak ay doon pa rin yung tawag na binyagan sa simbahan ng hindi la kauri. At yung pangatlo naman, yung sa mga bata, ay yung parang first communion doon sa 12 years old.
ay gusto ng hindi kaori ay doon pa rin sa kanila. Ngunit ayaw ng pumayag ng mga magulang ng asawang lalaki kung gano'n naman ang mangyari. So, nagkakaroon po ng gap, nagkakaroon ng isnaban ng mga magbalai, nagkakaroon ng away ang biyanan na babae at biyanan na ay ang manugang na babae. So, kumbaga, nandyan din naman po yan sa Biblia na magtatalo o mag-aaway ang magbiyanan na babae. Ano po. Pero, kapag tama po ang ating ginawa, kapag sumunod po tayo sa salita ng Diyos, wala pong magiging mali. Maitatama po natin. At ako sinasabi ko lang, sa lahat po ng mga lalaki na may plano ng mag-asawa at may asawa na ano po, kayo yung haligi, kayo yung good example, kayo yung leader ng inyong asawa at mga anak o magiging anak. Kayo ang magdadala sa kanila sa Panginoon. Kung sa tingin ninyo ay ayaw pumayag ng inyong mga kapartner sa buhay, nakakalungkot man isipin yung ginawa ng mga Israelita na nakapangasawa o nakapag-asawa ng hindi nila kaori ay hiniwalayan nila. So, ang Biblia lang po ang magtuturo sa atin ng tama. At nakukuha po yan sa paliwanag. Kaya dapat ang ama ng tahanan o ang lalaki talaga ang magsimula, mag-build ng tama sa pamilya. Siya ang maging leader upang dalhin ang pamilya sa tama sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero para sa akin, para wala na talagang problema, mga kaibigan, dahil yan din naman ang nangyari sa buhay ko, ang aming mga anak ay kumuha din ng hindi nila kauri. Pero salamat na lamang sa Diyos dahil nakasama po namin sila na sa church at wala pong problema. Paano po yung magkaroon ng problema, lalo na sa relasyon ng mga magbalai, relasyon ng magbiyanan, at kung minsan ay apektado pa ang relasyon ng mag-asawa. Siyempre, masasaktan ang babae o lalaki kapag may naririnig ng mga hugot-hugot against sa mga magulang, di po ba? Kaya sa mga kabataan ngayon na nakikinig at sa mga magulang na nakikinig, paalalahanan po ninyo ang inyong mga anak. Kapag tayo po ay mga born again Christian, ay sana po kumuha din ng mga born again para wala na pong pag-aawayan, wala na pong pagsisimula ng tampuhan at kaguluhan. Nakakatakot kasi baka maya-maya ay nagtampuhan, may tampuhan, tapos biglang dumating ang Panginoon, dumating ang kamatayan, walang humingi ng tawad, walang nagpakumbaba, paano na, di po ba? Kaya yun, mga kaibigan, sana po ay may nakuha po tayo sa kwento ng Esdras dahil napaka-liit lang po niya, napaka-iksi lang. At itong Nehemiah, itong si Nehemias, ay medyo malawak-lawak po ito sa palagay ko. Yan. Po ito. Medyo mahaba-haba ng konti. Tingnan natin. Si Nehemiah, maiksi lang din pala, mga kaibigan. Hanggang chapter 13 ang Nehemiah. Kaya ang kasunod po yan ay Esther na. Yan. Kaya hanggang dito na lang, mga kaibigan. Basta ang gawin po natin ay yung tama. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ang ating sundin. Ito po ang ating gawin. At ito po ang gamitin natin sa ating buhay. Isa pamuhay ang salita ng Diyos. Hindi lang po natin babasahin, kundi sa pamuhay at sundin ang tuntunin ng Panginoon upang sa ganun maitama po yung ating mga kamalian kung tayo nagkamali na at makapagpatuloy na po tayo sa tama na pamumuhay. Kaya muli, salamat sa ating Panginoon sa oras na ito dahil natapos na naman po natin ang aklat ni Esdras at salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po sa lahat na nandyan lang lagi para makinig at sumabay sa pagbabasa at sa lahat pa ng mga makikinig at sa lahat ng ating mga silent listeners o viewers, maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay.
pagpapala po kayong lahat dito po sa aking YouTube channel. Kaya nga po, kapag may nakikita po akong mga views, even sa aking mga short videos, ay naroon po yung pasasalamat ko sa Panginoon. Nagagalak din po ako mga kaibigan dahil nandyan po kayo. Kaya muli mga kaibigan, sa araw ulit ng bukas, ang kasunod ng pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Lagi po kayo mag-ingat, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, magpakabuti, upang sa ganon, anytime man dumating ang ating Panginoon, tayo pong lahat ay sama-sama po sa rapture at tayo po yung magkikita-kita lahat. Hindi man po tayo nagkikita sa social media, magkikita po tayong lahat sa ating tunay na tahanan, doon po sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya babay po muna sa inyong lahat sa araw po muli ng bukas. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.